Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 20, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Labis na nabahala ang ilang senador sa muling pamamaril na nangyari sa isang paaralan sa bansa. Kailangan nila ng masusing investigasyon dito upang maiwasan ng maulit ang naturang pangyayari. May report si Jed Neresina. Mariing kinondena ng ilang senador ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Dahil dito, nananawagan ang mga mambabatas sa pagsasagawa ng isang malalim at masusing investigasyon. Sa isang pahayag sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na kailangang sagutin ng mga kinauukulang otoridad kung paano nakakuha ng 2 baril ang estudyanteng namaril at kung paano ito naipasok sa loob ng campus. Nanawagan din ang Senate President sa Department of Education at lokal na pamahalaan ng Zamboanga na magbigay ng agarang psychosocial support sa mga estudyante at mga kawaning na trauma sa insidente. Para naman kay Senator Bam Aquino na siyang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, nakadudurog ng puso ang trahedya. Binigyang diin niya na ang paaralan ay isang lugar ng pangarap at hindi ng takot at karahasan. Kaya naman sisikapin aniya ulit ng Senado na gawin ang lahat upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Kinwestiyon naman ni Senator Bongo bilang chairperson ng Senate Committee on Youth kung mayroon bang naging pagkukulang o lapses sa seguridad ng campus kaya naipasok ang mga baril. Ipinunto rin ni Senator Go na ang mga paaralan ay dapat manatiling zones of peace and learning at hindi kailanman dapat mabahira ng karahasan ang mga institusyong pinagkakatiwalaan ng mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Nagpahayag naman ng pangamba si Senator Risa Ontiveros sa posibleng koneksyon ng insidente sa nihilistic violent extremism at mga online community. Sinabi ng senadora na pinag-aaralan pa nila kung ang karahasang ito ay konektado sa violent extremism o sa online communities na naunang sinuri matapos ang Tacloban school shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nila-livestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, itutuloy natin ang trabaho laban sa NVE, sa online grooming for serious violent activity at iba pang banta sa kaligtasan ng ating mga anak. Mariinding nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang karahasan sa mga paaralan ay hindi dapat nanonormalize. Aniya, ang mga paaralan ay dapat manatiling ligtas na lugar kung saan ang mga kabataan ay maaaring matuto ng walang takot. Ngayong umaga, inaasahang tatalakayin ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang nangyaring school shooting sa Zamboanga City. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang pagdinig sa Senado kaugnay ng nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City noong Lunes, August 18. Pagpapatuloy ito ng mga nakaraang hearing kaugnay ng nangyayaring karahasan sa mga eskwelahan na posibleng may kaugnayan sa online platforms. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina, live. Jed, ano na ang mga natalakay sa pagdinig ng Senado ngayong araw? June, tinatalakay na ngayong araw ng Senado yung nangyaring school shooting kamakailan sa Zamboanga City. So kabilang doon sa mga napag-usapan na ay yung updates mula sa investigasyon na ginagawa ng Zamboanga City Police Office at narinig din natin kanina yung panig ng paaralan at kung ano yung ginagawa nilang pagtugon dito sa nangyaring insidente.
Isang investigasyon ang isinagawa ng Senado ngayong umaga kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ang nangyari ay posibleng may koneksyon sa nakaraang insidente ng pamamaril din sa isang paaralan sa Tacloban City. Muling binigyang diin ng senadora ang ideya na nagagamit at sinasamantala ang ilang online platforms para abusuhin ang mga kabataang gumagamit nito. Ang pamamaril ay ni-livestream pa. We cannot help but ask, NVE-related din kaya ito? Kasi ang itsura ng video parang ginawang laro ang kahindik-hindik na karahasan. 2 bata ang patay dahil sa insidente. Investigations are still ongoing, but these incidents of serious violence committed by children against children and attended by broadcasts in online spaces are unacceptable. Sa naturang pagdinig, idinetalye ni Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., ang City Director ng Zamboanga City Police Office, ang timeline ng shooting at ang naging pagtugon ng mga pulis. Kinumpirma ni Colonel Fortaleza Jr. na 2 ang nasawi at 2 rin ang nadala sa ospital dahil sa nangyari. Aniya, sa paunang investigasyon, ang mga baril na ginamit ay pagmamay-ari mismo ng ama ng menor de edad na suspect. Mas lalong ikinabahala ng komite ang nakapasok ang suspect sa loob ng compound nang walang kahirap-hirap sa kabila ng presensya ng mga security guard sa campus na dapat sana ay sumusuri sa mga pumapasok na mag-aaral at kanilang mga dala. Sa pagdinig na ibahagi rin ng Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC na malaking hamon sa kanila na imbestigahan ang online activity ng shooter bago mangyari ang insidente dahil sa kakulangan ito ng warrant at kawalan ng jurisdiksyon sa mga social media platform sa iba't ibang bansa. Bagamat agad na iulat ng CICC ang live stream ng nangyaring school shooting sa Meta sa loob lamang ng 5 minuto mula ng mamamataan ito. Ngunit umabot pa sa 14 na minuto bago tuluyang binura ng Meta ang nasabing video. Paliwanag ng CICC, dahil wala silang direktang jurisdiksyon sa mga social media giant, wala silang kapangyarihan na magtanggal ng content. Anila kailangan pa nilang umasa at maghintay sa mismong mga platform para umaksyon. June, lumabas dito sa pagdinig na kinakailangan pa ng karagdagang batas o ng legislation para mas magkaroon ng ang CICC ng kapangyarihan over doon sa mga online platforms dahil sa ngayon talagang matagal yung proseso nila dahil kinakailangan pa nila ng access doon sa mga online platforms kapag ganitong nagsasagawa sila ng investigation. So, nabanggit kanina ng CICC na kadalasan tumatagal ng 2 buwan para magkaroon sila ng access doon sa mga social media platforms na maaaring nagamit ng mga suspect sa ganitong insidente bago nangyari yung insidente. Gaya na lamang nung sa Tacloban shooting na 2 buwan bago mangyari itong sa Zamboanga. So ngayon nagpapatuloy yung pagdinig dito sa Senado at mag-aantay tayo dito sa iba pang developments na maririnig natin dito sa Senate hearing. And muna update mula rito sa Senado, balik sa inyo, June. Maraming salamat, Jed Neresina. Hinikayat ng pambansang pulisya ang komunidad na makiisa sa pagbabantay sa mga mag-aaral. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante kasunod ng mga karahasan na nangyari sa ilang eskwelahan sa bansa. Mula sa Camp Crame, may ulat si Lea Ilagan live. Lea, ano ang magiging papel ng komunidad sa pagbabantay sa mga mag-aaral? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Suportado nga ng Philippine National Police ang panawagan ng Department of Education o ni Department of Education o DepEd Secretary Chani Angara na regular na kumustahin ng komunidad ang mga estudyante. Ito ay bunsod ng sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan kung saan ang pinakahuli ay ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Gate Secretary Angara, kailangan ding bantayan ng mga paaralan ang kalagayan at kapakanan ng mga estudyante at tugunan ang online grooming at mga extremist networks. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
na may mahalagang papel ang mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad sa pagpapanatiling ligtas ng mga bata. Ito ay sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon sa mga kabataan at pagbuo ng mas matibay na ugnayan. Binigyan diin pa ni General Nartates na bukod naman sa pisikal na hakbang pang-seguridad, magsasagawa naman sila ng mas mahigpit na pakikipagtulungan sa mga paaralan at komunidad upang matukoy ang mga banta bago pa ito mauwi sa karahasan. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagsagawa na ng psychological support ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Ateneo de Zamboanga University. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa loob ng universidad noong Martes. Ayon sa ahensya, 8 estudyante kahapon na edad 11 hanggang 14 ang unang sumalang sa psychological intervention. Pinangunahan ito ng mga mental health professionals ng ahensya. Mas mabigat na parusa para sa mga gun owner na nagpapabaya sa safekeeping ng kanilang mga baril. Ito ang panawagan ng Department of the Interior and Local Government sa Kongreso matapos ang muling pamamaril sa isang paaralan kung saan nagkaroon ng access ang menor de edad na shooter sa baril ng isang lehitimong gun owner. May ulat si Leia Ilagan. Nagkaroon ng akses sa baril ng kanyang ama. Natauhan ng Bureau of Customs ang estudyanteng namaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University noong Martes. Base sa investigasyon ng pulisya, nasa loob lamang ng sasakyan ang 2 baril ng tatay. Nakuha ito ng kanyang anak nang ihatid siya ng driver sa eskwelahan gamit ang nasabing sasakyan. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, nakalusot ang baril dahil hindi na aniya iniinspeksyon ng security ang mga nakasakay sa kotse na pumapasok sa campus. Ang kailangan na napalitan yung protocol kasi yung protocol nila, lahat ng mga private schools, pag kotse dumadaan, hindi na titignan. Pag pumapasok sa pedestrian gate, titignan. Ganoon rin naman yung mga public schools natin eh. Titignan sila ng mga tanod, yung mga pulis ando doon. Pero dito kasi, pinapasok yung kotse diretso papunta sa eskwelahan at walang sitahan. Hindi ito ang unang shooting incident sa paaralan kung saan nakuha at ginamit sa krimen ang service firearms ng isang law enforcer. Sa nakaraang shooting incident sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, isa sa mga baril na ginamit ng shooter ay pagmamay-ari ng kanyang tiyahin na isang pulis. Kaugnay nito, humihiling si DILG Secretary Remulla sa Kongreso ng mas mabigat na parusa laban sa mga gun owner na nagpapabaya sa safekeeping ng kanilang mga baril. The law has to be stronger. Lahat ng mga uniform personnel, meron yung rules na kailangan nilang sundin. Number 1 nga dyan yung safekeeping, lalo na kung inuuwi. Ang frustrating dito, talaga para sa akin, ang responsibility nila ay hindi akma sa krimen na nangyari. Dapat dyan, equally responsible ang gun owner. Again, I want to work with Congress para matapos na to. Para bigyan ng ngipin ng batas for legal and especially illegal firearms. Bukod dyan, nais din ng DILG na amyendahan ng Kongreso ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law. Sa ilalim ng naturang batas, bailable o maaaring makapagpiyansa ang mahuhulihan ng loose firearms. Bagamat lisensyadong armas ang ginamit sa pamamaril ng mga estudyante sa loob ng eskwelahan sa Tacloban noong Hulyo at sa Zamboanga nitong Martes, umaabot naman sa 98% ng gun crime incidents sa bansa ay mula sa mga baril na hindi rehistrado. We are looking at only one incident, but 98% of the incidents are loose firearms. 98%. Ang hinihingi ko sa Congress ay i-repeal na ang Robin Padilla Law at gawin ulit non-bailable ang loose firearms. Handaan niya ang DILG na makipagtulungan sa Kongreso para lamang maamyendahan ang batas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang nationwide simultaneous active attack drill ang isasagawa ng Department of Education sa darating na August 25. Bahagi ito ng pagpapaigting ng seguridad na ipatutupad sa mga paaralan matapos ang magkakasunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Dito sasanayin at ituturo ang mga dapat na gawin ng mga mag-aaral, guro at school staff sakaling may umataking shooter sa loob ng paaralan. Nauna nang nagsagawa ng active attack drill ang ilang mga paaralan kabilang na ang ilang public schools dito sa Metro Manila matapos ang nangyaring Tacloban shooting noong June 22. Mismong ang mga provider ang dapat na magbawal sa mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media platform. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin siya hinggil sa panukalang pagban sa mga minor sa paggamit ng social media, bunsod ng magkakasunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Pinaghihinalaang malaki ang impluensya sa sunod-sunod na karahasang kinasasangkutan ng mga kabataan ang kanilang paggamit sa naturang platform. Ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Dahil hindi natin magawa na ipagbawal yun pa isa-isa sa lahat ng kabataan natin. Nilinaw ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro na hindi niya sinisisi o nilalahat ang mga guro sa kanyang naging pahayag na anyay na taken out of context matapos batikusin ng ilang grupo. Sinabi ni Yuse Castro na tinutukoy lamang niya ang ilang insidente ng maling asal at karahasan sa mga paaralan at nais lamang niyang paalalahanan ang mga guro sa mahalaga nilang papel sa paghubog ng kabataan. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher. Sa ibang balita, ininspeksyon kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Tripa de Gallina Pumping Station sa Pasay City. Itinuturing ang Tripa de Gallina bilang pinakamalaking pumping station sa Metro Manila. Alamin natin ang detalye mula kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang naging assessment ng Pangulo sa kanyang ginawang pagbisita sa Tripa de Gallina Pumping Station? Yes, binisita nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Tripa de Gallina Pumping Station sa Pasay City kanina. Nais na makita ng Pangulo kung kinakaya pa ng mga pumping station ang volume ng tubig, lalo na't nakaranas ng mga walang tigil na pag-ulan ng bansa sa nakalipas na araw. Ayon kay Pangulong Marcos, problema pa rin ang basura na bumabara sa mga pumping station. Tignan natin kung sapat dahil ang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit.
Kasi kaya yan ang tinignan natin. Okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman silang lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Dagdag ni PBBM, may pangangailangan na rin na magdagdag ng mga pumping station sa Metro Manila. Posibleng maisgawaan niya ito sa katapusan ng taon o sa unang bahagi ng taon 2027. Itinuturing ng Tripadigalina na pinakamalaking pumping station sa Metro Manila at may pinakamalaking catchment area sa mga pangunahing pumping station sa rehiyon. Sa Klawan drainage area na ito ang mga bahagi ng Pasay, Makati at Taguig, kaya mahalaga ang operasyon nito sa mabilis na pag-alis ng tubig baha sa Southern Metro Manila. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. 30 lugar sa National Capital Region ang target malagyan ng nature-based flood solutions at rain catchment. Ito ang natukoy ng isang Dutch company sa kanilang pag-aaral kaugnay ng mga problema sa pagbaha sa rehiyon ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Hindi na kailangan ng malalaking infrastruktura upang masolusyonan ang problema sa mga pagbaha sa National Capital Region o NCR. Ito ang inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa gitna ng pakikipag-ugnayan nito sa Dutch engineering firm na Haskoning na dalubhasa sa flood management. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ang naturang kumpanya ang pangunahing may ambag sa pangangasiwa ng baha sa the Netherlands kung saan maraming lugar ang below sea level ngunit hindi binabaha. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa MMDA kahapon, sinabi ni Chairman Artes na target ng ahensya na makagawa rin ng detailed engineering design para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila. Meron po silang ginagawang study sa atin. In fact, na-submit na po yung preliminary draft. They identified 30 sites kung saan gagawa po tayo ng nature-based solution at mga catchments. Tinatapos na lang po yung detailed engineering design na hopefully, nag-meeting kami the other day, ay matapos po within the month. Paliwanag ni Artes, layo ng mga nature-based solution at rain catchment na saluhin ang malaking dami ng tubig ulan upang hindi agad mapunta sa drainage system at magdulot ng pagbaha. Para sa rain catchment, plano itong gawin sa open spaces kung saan may mga lugar na palalalimin lamang para pansamantalang mag-ipon ng tubig at unti-unting idiskarga sa mga waterway. Kabilang sa malalaking catchments na gagawin ay sa Camp Aguinaldo at Rizal Memorial Stadium, habang isa sa halimbawa ng maliit na spaces ay katulad sa Sunken Gardens sa University of the Philippines, Diliman. Tulad po ng sa Aguinaldo, around almost half hectare po ng golf course ay ating huhukayin, maglalagay po ng 10 meters deep na rain catchment. So imagine niyo po yung laki ng tubig na masasalo niyan. At yan po yung magpiprevent ng pagbaha dito sa EDSA White Plains. Kasi ang Aguinaldo ay more than 500 hectares. Tapos po iisa ang nilalabasan yan na maliit lang na creek. Talaga po kaya na-overwhelm. Kayang gawin ang naturang mga proyekto sa loob ng 6 na buwan habang ang mas malalaking proyekto ay posibleng umabot ng 1 taon hanggang 1 taon at kalahati. Makikipag-ugnayan din ang MMDA sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang maiwasan ang duplikasyon ng mga proyekto. Habang inaasahang maisasama ang programa sa 2027 budget at magsimula ang ilang proyekto sa susunod na taon. Dagdag pa ng MMDA Chairman, ipinag-utos ni Pangulong Marcos na pag-aralan kung paano magagamit muli ang naipong tubig sa pakikipag-ugnayan sa mga water concessionaire. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan pa ng impeachment court kung paano mapabibilis ang isinasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lalo na't ilang beses na rin itong nakansila dahil sa masamang lagay ng panahon. Hindi naman naniniwala si VP Sara na maaaring mapabilis ang impeachment proceedings kung personal itong haharap sa paglilitis. May report si Jed De Resina.
3 beses nang nakansela ang impeachment proceedings dahil sa masamang lagay ng panahon. Para makabawi at mapabilis ang pag-usad ng paglilitis, may ilang opsyon na kinokonsidera ang impeachment court. On the part of the court naman, ang gagawin naman niya para makahabol is to add more days or to add more witnesses in a day or to extend the number of hours that the impeachment trial will be undertaken in a day. Pabor naman ang prosecution sa pagdadagdag ng oras ng paglilitis. Ang ideal dyan, sana ang impeachment 3 o'clock hapon para makatuloy-tuloy na hanggang so that both houses can do their legislative work in the morning or committee hearings. I think if we want to finish this as early as possible, siguro magdagdag ng 1 araw. Nilinaw naman ni Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng impeachment court, na hindi kasama sa kanilang ikinokonsidera ang pagsasagawa ng trial online. Definitively, hindi yan kinokonsidera sa ngayon because there are many legal issues and logistical issues regarding the virtual hearings. Samantala, kahit nais nag-prosecution na mapabilis ang impeachment proceedings, hindi pa rin maaaring i-shortcut ang proseso. Sisikapin umano nila na maipresenta ang lahat ng kanilang ebidensya at testigo sa pinakamaaga at pinakamabilis na panahon para makapagsalang na rin ang depensa ng kanilang mga ebidensya at testigo. Malaking tulong din umano ang ibinigay na judicial notice ng impeachment court upang magamit ang transcript of records sa ginawang pagdinig sa Kamara para mapaiksi pa ang trial days. So, mapapadali ang presentation of evidence because of this judicial notice. Ang ibig sabihin ng judicial notice, hindi na kailangan pakita yung mga transcripts sa House, hindi na kailangan i-produce yung mga documents, no? At maraming admissions doon. Ano? So yung mga gusto namin ilagay na witnesses dyan, hindi na kailangan. Kalaman nyo in the next few days na mababawasan ang witnesses natin dahil sa judicial notice na yan. At dahil sa testimony ng mga witnesses, lalong-lalo na si Acosta, maraming napatunayan ang prosecution sa kanya. Pinabulaanan naman ni Vice President Sara Duterte na mapapabilis ng kanyang presensya ang impeachment proceedings. Hindi po totoo yun kasi fully represented ako ng ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Gaya ng prosecution, nais din niya na matapos na sa madaling panahon ang naturang paglilitis. Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, diba, sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration. Nauna nang nabanggit ni Senate President Sherwin Gatchalian na abot sa 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa tiyak ng House Prosecution Panel kung ihaharap nila si Ramil Madriaga bilang testigo para sa misuse of confidential funds sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, naniniwala ang defense team na magiging mahalagang testigo si Madriaga para lumabas ang katotohanan. Narito ang ulat ni Evan Alvarez. Inaasahang magpapatuloy ang pagtalakay sa Article 1 ng impeachment complaint kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds sa susunod na linggo. Isasalang pa rin ang unang hostile witness ng prosecution, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta para sa cross-examination ng depensa at interpellation naman ng senator judges. Bagamat kasama sa listahan ng mga testigo para sa parehong article of impeachment si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang umano'y bagman ni VP Sara, hindi pa matiyak ng prosecution kung ihaharap pa ito sa impeachment court.
Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro, nakadepende ito sa magiging testimonya ng mga mauunang witness. Pero para sa isa sa abogado ng pangalawang Pangulo, magiging mahalaga ang pagtestigo ni Madriaga sa paglabas ng katotohanan. Matagal ko nang sinasabi na si Ramil Madriaga ang magiging star witness for the defense kapag nag-testify siya for the prosecution. If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral. Kasi kakatayin yan sa cross-examination ng defense team. Lalabas lahat ng kasinungalingan niya. And then, ganun kami ka-confident na we're telegraphing already what we have by filing this complaint affidavit. Kasalukuyang nakaharap si Madriaga sa 2 perjury complaints na inihain laban sa kanya ng kampo ni VP Duterte. Ayon kay Attorney Panelo, ibibigay nito sa defense team ang kanilang mga ebidensya laban kay Madriaga. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Senate Impeachment Court na nananatili sa 16 ang boto para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte batay sa ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero sa pagsisimula ng impeachment trial noong July 6. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Atty. Reggie Tonggol, maaari lamang babago ito kung iaapila ito sa Korte Suprema. Now, if a person or a party or a side, a council proposes that is a dangerous proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid-trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan. Hindi po tayong parang naglalaro lang dito na kung para sa convenience ng mga parties, iibahin mo na naman yung rules mid-trial. Hindi umano totoo ang mga balibalita hinggil sa alegasyong panunuyo ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero sa ilang senator judges para bumoto sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Atty. Reggie Tonggol, hindi na gaanong binigyan pansin ni Senator Escudero ang issue dahil hindi na rin bago sa kanya ang mga ganitong alegasyon. That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. Kumpiyansa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa ebidensyang isinumite sa 2 perjury complaints laban kay Ramil Madriaga, kabilang ang mga document certification at sinumpaang salaysay na umano'y nagpapatunay na peke ang ilang detalye sa kanyang mga pahayag. Ayon kay Atty. Paulo Panelo, ginawa nilang airtight o walang butas ang mga reklamo sa kabila ng pangambang maimpluwensyahan umano ng Department of Justice ang proseso. Ang unang perjury complaint na inihain noong March 4 ay submitted na for resolution habang ang ikalawa ay isinampa nito lamang Lunes, August 17. Kasalukuyang nakakulong sa Camp Bagong Diwa si Ramil Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Alam naman natin na of course, kontrolado sila ng Malacanang. The Secretary of Justice is of course a cabinet member of PBBM na kalaban sa politika ng ating Vice President. Kaya umabot ng ganito, 750 pages itong second complaint, yung first complaint 300 pages, para walang butas, para mahirapan sila kahit gusto nilang i-dismiss dahil sa politika, may hirapan sila. Kung i-dismiss man nila, magmumukhang sinadya nila para lang siraan itong si VP Sara.
Hindi na bago sa Office of the Ombudsman ang bumabawi ng kanilang testimonya sa mga high-profile cases. Ito ay kasunod ng napabalitang pagbawi ni Orly Guteza ng kanyang salaysay laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang assurance ng Ombudsman na magtutuloy-tuloy ang investigasyon sa kabila ng recantation ng isang testigo? Ella, ayon sa Office of the Ombudsman, hindi umiikot sa iisa o ilang witnesses ang kanilang buong investigasyon. Sa katunayan ay mayroon silang 28 pang ibang testigo na nakahandang magbigay ng direkta at mahalagang kaalaman sa mga umano'y transaksyong may kaugnayan sa mga reklamong kinakaharap ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa ilalim na ang mga ito ng legal process at tinukoy rin bilang mga uniform personnel na aktibo pa sa serbisyo. Tinawag rin ng Ombudsman na classic pressure tactic ang recantation ng mga individual sa isang high-profile case. Una nang nag-recant ang 4 sa 18 na ex-bodyguards ni Zaldico, habang pinakahuli naman ay ang dating ex-marine na si Orly Guteza. Kaugnay ito ng kanilang mga testimonya sa umano'y hatiran ng pera kung saan sangkot umano si dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico. Samantala, magsusumite rin ngayong araw ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman ang mambabatas kalakip ang sworn statement ng 25 pang ibang former drivers at security aides ni Congressman Zaldico, kabilang na rin ang kay Orly Guteza. Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Ayon sa abogado ng kongresista, malinaw na mayroon umanong mga taong nagpudyok at namilit sa mga testigong ito para idawit sa Representative Romualdez sa kaso kahit larong walang ebidensya laban dito. Ela, kumpiyansa ang kampo ni Congressman Romualdez na mapapatunayang walang basihan ng mga alegasyon. Samantala, sa naunang pahayag ng Office of the Ombudsman, nagbabala ito na ang sinumang mga hashumadlang sa proceedings ng kanilang tanggapan ay haharap sa buong bigat ng batas habang sila ay hindi hihinto sa paghahanap ng katotohanan kahit ayaw pang magsalita ni numan. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Tatapusin na ng National Bureau of Investigation ang kanilang investigasyon kaugnay ng issue ng honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod ito ng naging pagtugon ng mga ipinatawag nilang individual para maimbestigahan ang aligasyon. Mula sa Pasay City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, kailan inaasahang mailalabas ang resulta ng kanilang investigasyon? Magandang tanghali, June. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, target nila na matapos sa loob ng 3 hanggang 5 araw ang kanilang ginagawang investigasyon kaugnay sa honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay kasunod ng pagtugon sa sabina ng lahat ng kanilang mga ipinatawag na individual o ang legal counsel na kanilang ipinadala sa tanggapan ng NBI National Capital Region. Ayon sa NBI Director, sa ngayon ay sinusuri na nila ang mga isinumiting salaysay nila Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, dating Congressman Jacinto Jing Paras at ang 4 na abogado na kabilang sa Rondain and Menjola Law Firm. Dagdag pa ng NBI, kasunod ng isinumiting salaysay, mas lumilinaw na anila ang kanilang gagawing pag-iimbestiga. Nauna na rin sinabi ng NBI na may matibay silang hawak na ebidensya sa issue. Patatandaan na matapos ang nangyaring rescue operation ng NBI-NCR sa mga babaeng biktima umano ng human trafficking, lumabas ang issue na may plano manoon na honey trap plot at character assassination laban kay E.S. Recto. Yun sakali namang makakita ang NBI ng sapat na ebidensya, ay dito na nila irerekomenda sa Department of Justice ang pagsasampa ng kaukulang reklamo laban sa mapapatunayang sangkot sa akusasyon.
Yan muna ang ating update. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Inaprobahan ng Commission on Elections o COMELEC ang isang bagong polisiya na kumikilala sa pagkakilahok sa eleksyon ng mga Persons Deprived of Liberty o PDLs bilang basehan para sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Sa ilalim ng saligang batas, ang PDL na wala pang pinal na hatol ay may karapatang bumoto. Kaya naman naniniwala ang COMELEC na ang pagpaparehistro at pagboto ay dapat ituring ng mga basehan para sa GCTA na maaaring magpaiksi sa panahon ng pagkakakulong ng mga PDL. Kinokonsidera na rin ang pagkakaroon ng Memorandum of Understanding kasama ang Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP upang formal na isama ang civic participation na ito sa kasalukuyang framework ng GCTA. Isinangguni na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang pagkasampa ng kaso laban sa sinalakay na pabrika ng bakal sa Davao noong nakaraang linggo. Ayon sa NBI, nakitaan ang Davao Mighty Steel Corporation ng umano'y paglabag sa mga batas sa nuclear safety, hazardous waste, consumer protection at environmental impact. Sa isinagawang raid noong August 13, natuklasan ang uranium-238 at thorium-232 na umano'y lumampas sa itinakdang exemption level, gayon din ang mababang kalidad ng ilang steel bars na ginawa ng planta. Patuloy ang product tracing ng mga otoridad sa mga bakal na may radioactive materials na naibenta na sa merkado. Palabas na ng Philippine Area of Responsibility and Tropical Depression, Neneng. Kasabay nito, mayroon namang isa pang bagyo sa labas ng PAR ang minomonitor ngayon ng Pag-asa. Para sa iba pang detalye ng ulat panahon, alamin natin sa weather specialist ng Pag-asa na si John Manalo. Base po dito sa ating latest satellite image, patuloy pa rin yung impluwensya ng habagat. Pero kung papansinin natin yung kapal ng mga kaulapan, mas bawas na po ito. Kaya naman, dito sa Metro Manila at karatig nitong mga probinsya ay bawas na rin yung tsansa ng mga malalakas na pag-ulan. Pero posible pa rin naman yung light to moderate rain sa ilang bahagi ng Central Luzon, ganun din dito sa western section ng Northern Luzon or ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. By the way, patungkol dun sa mga minomonitor natin na 3 bagyo, nabuwasan na nga po ito dahil tuluyan pa na mas lumayo yung isang tropical depression dito sa kandurang bahagi ng ating bansa. Nakafocus na lamang po tayo dito kay Bagyong Neneng at sa isa pang tropical storm na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin po natin itong si Bagyong Neneng na sa kasalukuyan ay nasa layong 380 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Patuloy pa po yung pagkilos nito na pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ibig sabihin po nito ay unti-unti mas lalayo pa ito sa ating bansa and actually sa mga susunod na oras ay posible na maging isang low pressure area na lamang ito and eventually ay malusaw. Pero ang isa pa po na gusto natin na i-highlight ay itong si Tropical Storm Saudel. Dahil patuloy po ito nakikilos pa northwest sa bilis na 25 kilometers at may posibilidad po ito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Sunday or sa Monday. Sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 2,780 kilometers east ng northeastern Mindanao. May lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso o biglaang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot naman ng 90 kilometers per hour. Sa ating analysis ay posible pa na mas lumakas ito, kaya pumasok man ito o hindi sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay meron itong potensyal na palakasin yung hanging habagat. Kaya naman by Sunday afternoon o di kaya naman ay sa Monday onwards, nakadepende po sa magiging pagkilos nitong si Tropical Storm Saudel, nakadepende doon kung ganong magiging malakas o yung impluwensya niya sa hanging habagat na kung saan ibig sabihin ay magiging maulap na naman by Sunday afternoon or Monday. May somewhat variation po ito, no? Kaya range po yung binabanggit natin na timing kung saan kailan ito makaka-apekto sa hanging habagat. So sa track naman po itong si Tropical Depression Neneng,
ay tulad ng binanggit natin, sa ilang mga oras na lamang ay aakyat pa ito and eventually ay magiging low pressure area na lamang. Kaya hindi na rin po natin ito babanggitin at yung ating weather update mamaya ang 5 p.m. ay hindi na nakafocus dito kay Tropical Depression Neneng. Wala po tayong nakataas na gale warning pero kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin para mangisda sa western coast ng Luzon at ganoon din sa northern coast ng Luzon ay mag-ingat pa rin po tayo. Also, to summarize po, no, kasama itong si Tropical Storm Saudel ay sa bukas, bali today, tulad ng pinakita natin sa satellite kanina, bawas po yung mga kaulapan, pero magpapatuloy yan, so may chance po tayo na ipagawa yung mga bubong natin kung may butas. Bukas at sa Saturday, bawas din po yung mga kaulapan at mga pagulan, yung chance ng mga pagulan din. So yun yung chance o yung window time natin. Pero by Sunday and Monday and onwards, dahil po sa paglapit nitong si Saudel, ay may potential na lalakas muli ang habagat. Kaya po, paghandaan po natin ito. Gumuho ang isang minahan ng ginto sa Zamboanga, Central African Republic ngayong araw. Ikinasawi ito ng hindi bababa sa 107 minero. Batay sa mga ulat, bumagsak ang istruktura ng minahan habang nasa loob ang daang-daang manggagawa. Agad na rumesponde ang mga otoridad at rescuers, ngunit marami na ang natrap sa ilalim ng gumuhong lupa at bato. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy ang search and rescue operations sa lugar. Nagpahayag ng pakikiramay ang mga opisyal sa pamilya ng mga biktima at nananawagan ng karagdagang tulong mula sa international community. Mariing kinondena ng International Criminal Court ang panibagong sanctions na ipinatupad ng administrasyon ng US laban kina ICC President Judge Tomoko Akane mula Japan at Senior Trial Lawyer Abdoulaye Seye mula Senegal. Ayon sa ICC, ang mga hakbang na ito ay isang lantad na pag-atake sa kalayaan ng isang judicial institution na gumaganap ng mandato mula sa mga state parties sa iba't ibang rehiyon. Sa kasalukuyan, 9 sa 18 hukom, 2 deputy prosecutors, dating prosecutor at isang staff member ng ICC ang napatawan na ng sanctions ng Estados Unidos. Binanggit ng ICC na ang ganitong mga hakbang ay nagpapahina sa rule of law at naglalagay sa panganib sa pandaigdigan legal na kaayusan. Sa kabila ng mga banta, nanindigan ng ICC na ipagpapatuloy nito ang mandato ng may kalayaan at pagiging patas, alinsunod sa Rome Statute at para sa interes ng mga biktima ng international crimes. Nananatiling matatag ang suporta ng Japan sa International Criminal Court matapos magpatupad ng sanctions ang Estados Unidos laban kay ICC President Tomoko Akane at isang hukom mula Japan at kay Senior Trial Lawyer Abdoulaye Seye. Ayon sa pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Japan, isang napakalungkot na hakbang ang ginawa ng Trump administration. Iginit din itong palaging susuportahan ng ICC sa pag-uusig sa malulubhang international crimes at sa pagpapanatili ng rule of law. Dagdag pa ng pamahalaan ng Japan, mananatili itong nakatuon sa pagpapalakas ng rule of law habang nagpapatatag din ng komunikasyon sa mga bansang apektado ng issue. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump na pansamantalang ipinatigil ang nakatakdang 50% tariffs laban sa Canada. Ayon sa US leader, may kasunduan na ang dalawang bansa at kasalukuyang inaayos ang mga dokumento para dito. Ang 3 araw na pagpapaliban sa tariffs ay nakikitang hakbang upang mapalakas ang ugnayan sa kalakalan sa pagitan ng Canada at USA habang hinihintay ang kahihinatnan ng pinal na kasunduan. Yeah, we had a very good conversation with the Prime Minister last night, and we've come to a deal with Canada. As you know, the 50% tariffs across the board were going on against Canada today, and they called yesterday and they gave us the points that we had to have. Very fair deal for both. The tariffs will be non-existent for our farmers. Our farmers were paying tremendous tariffs into Canada, and those tariffs are going to be totally eviscerated, down to zero.
Binanggit din ni Trump na posibleng muling buhayin ang Keystone XL Pipeline Project na matagal nang ipinatigil sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden. Opisyal nang tatanggap ng sariling bituin sa Hollywood Walk of Fame ngayong Setyembre si Lea Salonga na siyang kauna-unahang Filipina na pararangalan sa prestiyosong sidewalk. Gaganapin ang star ceremony sa unang linggo ng Setyembre kasabay ng 2026 Manila International Film Festival mula September 3 hanggang 6 sa Los Angeles. Bukod dito, igagawad din kay Salonga ang Icon Awards sa closing night gala ng MIFF sa September 6 sa The Beverly Hilton bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa teatro, pelikula, telebisyon at musika. Si Salonga na nag-umpisa ng kanyang karera sa Pilipinas bago sumikat sa Broadway at West End ay nakilala sa kanyang papel bilang Kim sa Miss Saigon kung saan siya nagwagi ng Tony at Olivier Awards. Siya rin ang boses ni na Princess Jasmine sa Aladdin at Famulan sa Mulan. Kasama rin sa mga napili ng Hollywood Chamber of Commerce para sa Walk of Fame Class of 2027 ang Filipino-American entertainers na sina Jokoy at Nicole Scherzinger. Magtatapat sa semifinals ng UNTV Cup Season 12 ang Office of the President, Bagong Pilipinas at PNP Responders. Makakatapat naman ang top contender na Ombudsman Graft Busters ang 4-time UNTV Cup champion na AFP Cavaliers. May report si JP Nunez. Nagtapos na ang quarterfinals ng UNTV Cup Season 12 nitong Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, unang nagtapat ang parehong 2-0 sa kanilang standing na AFP Cavaliers at Office of the President Bagong Pilipinas. Tinapatan ng OP Bagong Pilipinas ang tikas ng Cavaliers mula sa first quarter hanggang fourth quarter. Pero sa kalahati ng fourth quarter, pinaputukan na ng AFP Cavaliers ng pagbuslo ang OP Bagong Pilipinas para iangat ang kanilang lead. Last 2 minutes remaining, naghahabol na ng 7 puntos ang OP Bagong Pilipinas. With under 1 minute remaining sa fourth quarter, nagawa pang iakyat ng AFP Cavaliers sa double digit ang kanilang kalamangan. As the buzzer sounded, naselyuhan ng AFP Cavaliers ang kanilang undefeated record sa quarterfinals. Final score, 97-87. Best player of the game si Paulino Rebollos na umambag ng 21 points at 5 assists. Mataas yung kumpiyansa namin na may papanalo namin yung mga games namin. Gawa ng mas marami kaming nilalarong games ngayon kaysa sa ibang mga team. Sa second game, parehong eliminated sa semifinals contention ang Comelec Vanguards at Judiciary Mages. Pero isang mainit na bakbakan sa hardcourt ang kanilang ipinamalas. Unang nakaalagwa ang Judiciary Mages sa first quarter nang tambakan nila ng double-digit lead ang Comelec Vanguards. Sa second quarter, nakabawi ang Vanguards para lumamang ng bahagya sa Magis. Subalit sa pagtatapos ng first half, ang Magis pa rin ang may hawak ng advantage. Naging dikit ang puntos ng dalawang team hanggang sa huling mga sandali ng fourth quarter. With 5 seconds remaining, naghahabol ng 3 puntos ang Magis. Isang beyond the arc ang pinakawalan ni jersey number 3 Warren Ibanez para ipantay ang kanilang score sa All-91 at nagawang ipuwersa ang overtime. Sa overtime, tila bumoto ang kapalaran sa Comelec Vanguards dahil sila ang unang nakabuslo at naiwang naghahabol ang Judiciary Mages hanggang sa huling segundo ng game. Sinarhan ng Comelec ang kanilang season with a graceful win against the Mages sa score na 107-103. Best player of the game si Marios Martinez sa kanyang dominating performance na 33 points, 5 boards at 5 assists.
pang-ready na lang din namin sa next season namin kasi alam naman namin na laglag na kami. Yung pagkapanalo ngayon, para mataas pa rin kumpiyansa namin sa next season. Magsisimula ang first game ng semifinals sa susunod na Miyerkules, August 26 sa Paco Arena sa Maynila. Unang magtatapat ang OP Bagong Pilipinas at PNP Responders ng alas 3 ng hapon. Second game, ang top contender na Ombudsman Graph Busters kontra sa 4-time UNTV Cup champion na AFP Cavaliers ng alas 4:30 ng hapon. Mapapanood rin ang mga aksyong bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 8:31 na nagsasabi, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C-News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.